4 basic swimming strokes. Number 1, freestyle stroke o front crawl. Yung pinakamabilis at pinaka-common. Paano gawin? Yung katawan, dapat nakadapa ka sa tubig. Straight yung katawan. Yung kamay naman, alternate. Isa sa pasulong, isa sa papaliko. Parang nag-windmill ka. Yung paa naman, flutter kick. Mabilis sa pitik ng paa, pataas pababa. Yung hinga, lilingon ka sa gilid every 2-3 strokes para huminga. Ito yung gamit sa karera kasi ito yung pinakamabilis. Pitik-pitik lang ng paa, tapos braso lang sa side para di mabagal. Number 2, backstroke. Freestyle pero nakahiga sa likod. Paano gawin? Katawan nakahiga sa likod, nakatingala, tenga dapat nasa tubig. Yung kamay alternate pa rin pero patras yung hatak para nagba-backward windmill ka lang. Yung paa naman flutter kick din pero nasa ibabaw ng tubig. Yung paghinga naman madali huminga kasi nasa ibabaw lagi yung mukha mo. Maganda to pang relax at pang save ng energy. Mahirap lang kasi di mo nakikita kung saan ka pupunta. Yung tip naman dito, tingala lang tapos alternate ng hatak ng braso patras. Huwag ilubog yung balakang. Breaststroke, yung parang palaka. Paano gawin? Yung katawan nakadapa pero sabay yung galaw ng kamay at paa. Yung kamay naman circle motion, tulak palabas, scoop papasok, tulak pasulong. Yung paa naman frog kick o whip kick, bend tuhod tapos sipa palabas sabay. Yung hinga naman paghatak ng kamay, sabay taas ng ulo para huminga. Pagtulak lubog ulo. Ito yung pinakamabagal pero pinakatipid sa energy. Ginagamit sa rescue kasi pwede ka tumingin sa paligid. Ang tip naman nito, palaka style, sabay na galaw, hinga taas, lubog sipa. Butterfly stroke, yung pinakamahirap at pinakapugi tignan. Paano gawin? Yung katawan nakadapa, gumagalaw ng parang dolphin o wave. Yung kamay sabay yung dalawang braso, wala sa tubig, lipad sa ere, tapos sabay hatak sa tubig. Yung paa naman dolphin kick, dikit yung dalawang paa, sabay na pitik pataas pababa. Yung hinga naman paghatak ng braso, sabay taas ng ulo sa gitna para huminga. Ito yung pinaka nakakapagod pero pinaka magandang tignan. Kahit kailangan ng lakas sa core at balikat. Yung tip naman dito, sabay na braso, sabay na sipa, parang dolphin. Pagod to pero astig. First aid in drowning o water emergencies. DRSABC. Ito yung tatandaan. D, danger. Check mo muna sarili mo, safe ba, may kuryente, malakas ba ang agos, huwag maging second victim. R, response. Gising ba yung tao? Tapikin at sigawan. Okay ka lang ba? Kung walang sagot, unconscious. S, shout for help. Sigaw agad ng tulong. Tawag ng 911 o 112, PNP, BFP. Kung may lifeguard or ibang tao, patulong ka. A, airway. I-check yung bunganga. May buhangin, suka, o dumi ba? Tanggalin gamit dalawang daliri. Head tilt, chin left para mabuksan yung daanan ng hangin. B, breathing. Tingnan, pakinggan, damahin for 10 seconds. May panghinga ba? Kung meron, recovery position mo siya sa gilid para di malunod sa sarili niyang suka. Kung wala, start rescue breathing. Dalawang buga sa bibig, takpan ilong. C, circulation o CPR. I-check yung pulse sa leeg for 10 seconds. Kung wala, start CPR agad. 30 compressions, dalawang breaths. Compression, gitna ng dibdib, 100 to 120 times per minute. Lalim 2 inches sa adult. Breaths, dalawang buga pagkatapos ng 30 compressions. Ituloy hanggang dumating rescue o magising yung tao. Importante sa drowning, ang problema ay hininga. Kaya mas importante yung rescue breaths kaysa sa normal CPR.
Iba-iba pang first aid sa tubig. Hypothermia, nilalamig sa tubig, signs ng nanginginig, nangingitim labi, nalilito. First aid, balutin ng kumot o tuwalya, painumin ng mainit na inumin, huwag i-rub ng madiin. Cramps, first aid, stretch yung numulikat na muscle, float ka muna, huwag magpanik. Jellyfish o sting, first aid, banlawan ng dagat, hindi fresh water. Tanggalin titacles gamit card. Buhusan ng mainit na tubig. Golden rules sa water survival: reach, throw, row, go. Yan yung order ng rescue. Una, abutin mo gamit patpat. Pangalawa, ihagis mo life vest. Pangatlo, gamitan ng pangbangka. Panghuli na yung go. Ikaw mismo lulusong. Never rescue alone. Dapat may kasama ka. Protect yourself first. Patay na rescuer, dalawang patay. Sa water survival, ang pinaka-importante ay huwag magpanik at makatipid ng energy. Gamitin ang floating at trading. Pag may nalulunod, tandaan ang DRSABC. Check danger, response, shout, airway, breathing, circulation. The importance of water survival. Bakit importante ang water survival? Para hindi ka malunod. Self-preservation. Ang tubig nakakatakot pag hindi ka marunong. Pag natutunan mo ang floating, trading, at survival stroke, hindi ka basta-basta lulubog kahit mapagod ka. Hindi lahat ng nalulunod marunong lumangoy. Minsan sa panic lang, pag alam mo water survival, kalmado ka. Para makaligtas at makatulong sa iba, hindi mo pwedeng i-rescue yung tao kung ikaw mismo lulubog. Ang water survival nagtuturo sa iyo ng energy conservation. Paano lumutang ng matagal habang naghihintay ng rescue. Pag marunong ka, pwede mo rin turuan at iligtas yung pamilya, kasamahan o victims. Disaster preparedness, Philippine context. Pilipinas tayo, bagyo, baha at dagat. Parte na ng buhay natin. Ang water survival skill ay parang insurance. Sana di mo kailanganin, pero pag kinailangan mo, buhay mo nakasalalay. Build confidence at discipline. Sa training, natutunan mo ang calmness under pressure. Hindi ka basta-basta mababahala. Disiplina ka. Mag-isip kahit nasa panganib. Yan mismo yung hinahanap sa isang ISM student.